Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Jane Tinay Galupo. Good news ito tungkol sa Davao. Masayang masaya ang mga Duterte family. Title: Another foreign investor in Davao. Vietnam-based company Green GSM formally launched its all-electric taxi units in Davao City during ceremony at Davao Port, Kilometer 11, Sasa, on Monday, December 15, 2025. Vietnamese car maker VinFast will deploy 600 units. Wow, dami. For Davao City initially, with another 1,000 units coming soon. Daw Coy P, Managing Director of Green GSM Southeast Asia, said their goal is not to supplant existing taxi fleets in the city, but rather to provide a modern and more environmentally friendly alternative to the riding public. Galing! Palakpakan naman natin ang Davao City. Salute sa mga Duterte. Ay nako. Maalala ko sa sona ng Pangulong Marcos. Sinabi niya na ibabalik na natin ang Metrobus. Kasi nakakasakay ako ng Metrobus 1970s eh. Ang ganda, aircon, ano. So, natuwa ako nung i-announce niya na babalik ang Metrobus. Tanong, meron na ba? Parang wala pa akong nababalitan kung operational na ang Metrobus sa Metro Manila. Sa Davao City, nandyan na, dumating na ang mga modern buses. I don't know kung gaano kadami ha. Basta, ang ganda, para kang nasa ibang bansa. Yung talagang very comfortable na iba na talaga ang Davao City, ano? Oh, so nandyan na. Naunahan na ng mga Duterte ang Marcos Jr. administration sa put up ng makabagong bus. Hanggang sona lang ang Pangulo sa Metrobus niya na ako correct me if I'm wrong, baka nandyan na rin yung Metrobus na hindi ko palang nakikita. Ito, taxi na naman. Wow, electric. Tama ito, sabi ko dito, nakakainggit ang Vietnam. Talagang naunahan na tayo ng Vietnam. Nagdaan sila ng matinding giyera, 1970s. Yung mga Vietnamese refugees tumakbo dito sa Pilipinas, Palawan ang unang kanila. But after that war, unti-unti silang bumangon at ngayon nalampasan na tayo in terms of economy and everything. Pero mo, nag-i-export na ang Vietnam ng electric taxi. Sa atin, ano bang export natin na sakyanan? Wala akong alam eh. Electric. Di ba? Environmentally friendly. 600, ang dami no? Nakakainggit. Plus 1,000 pa, coming pa. Tanong, bakit ang mga investors pumupunta ng Davao City? Samantalang sa buong Pilipinas, reklamo ng mga businessmen, halos zero investors, foreign investors na tayo Sino ba yung nagsabi? Yung President ng Employers Confederation of the Philippines, si Mr. Sergio Ortiz Luis. Bago lang siya nagpayag na zero. Noong 2023, mayroon pa, madami-dami pa. Ang problema lang noon,
mga red tape, mga mataas na presyo ng kuryente, mabagal na internet. Yun lang mga problema noon, inaayawan ng investors. At least nandyan pa, dumarating. Ngayon, talagang zero. Bakit? Talamak ang korupsyon eh. Kung ako ang negosyante, bakit ako mag-i-invest sa Pilipinas? Malalagay sa alanganin ng aking pera. O, tingnan nyo yung president ng South Korea. Siya na mismo ang nag-utos na huwag nang ituloy yung loan. Kasi na-approve na yung loan para sa infrastruktura sa Pilipinas. Nag-alala ang South Korean government. Baka mauwi lang sa korupsyon. Kinansel yung malaking loan. Yan ang tatak bagong Pilipinas ng Marcos Jr. administration. Samantala sa Davao, parang binasa ko itong mga comments, parang Republic of Davao na daw. Wag naman. Ako, may mga nagsasabi kasi na ihiwalay na lang ang Mindanao. Hindi ako hindi ako pabor. Maintain pa rin natin. Luzon, Visayas, Mindanao pa rin. Total, ilang taon na lang magtista pa tayo ng hanggang 2028. Uupo na naman ang isang taga Mindanao sa Malacanang, di ba? So wala na yung Republic of Mindanao na yan. Basta nakakainggit po ang taga Davao. Bakit sila pumupunta doon? Of course, yung hindi naman corruption free, but there is good governance. Yan ang ano ko sa mga Duterte. Minsan tinatawag tayong mga DDS na mga panatiko. Ako, kitang-kita ko ang nagawa ng mga Duterte sa Pilipinas. Davao muna, no? Yung ginawa ng mga Duterte sa Davao, pag-upo ni Tatay Digong, ginawa rin niya yung build. Nako, grabe. Hindi ko makalimutan, farm namin sa Bulubunduking Party ng Bukidnon. Sira-sirang kalsada. Ngayon, simentado. Bakit? Dahil may Duterte na nagmamalasakit. So, congratulations sa mga Duterte, and sorry na lang, Marcos Jr. I don't know anong magagawa ninyo para paunlarin ang bansang Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin